Ito na, ICC prosecutor na nagnanais mag-aresto ng mga leader ng Israel. Ngayon mismo ay pinapaimbestigahan. Ano ang susunod? At Israel naghasik ng matinding airstrikes sa Hezbollah sa Beirut. Paano kaya tutugon ang Lebanon? Hamas iginiit na ang US ay kasabwat na sa krimen ng Gaza. Ano ang plano ng US? At Israel nagbabadya ng matinding laban sa Lebanon. Si Trump na ba ang magsisilbing susi sa hinaharap ng digmaan? Alam mo ba na habang ang punong prosekutor ng International Criminal Court, ICC, na si Karim Khan ay nagsusulong ng mga kaso laban sa mga lider ng Israel at Hamas, siya mismo ngayon ay nahaharap sa isang seryosong investigasyon. Oo, tama ang narinig mo. Hindi lang basta siya nag-aaresto ng mga tao, kundi siya rin ngayon ay inaalam kung siya ba mismo ay may mga pagkakamali o kasalanan. Medyo nakakagulat, di ba? Parang isang malaking pag-ikot ng sitwasyon. Bakit nga ba siya iniiimbestigahan? Ayon sa mga ulat, may mga paratang ng sexual na pang-aabuso laban kay Khan. Isang isyu na siya mismo ay itinanggi. Isang kasamahan niyang babae sa trabaho ang nagsabi na inabuso siya ni Khan, ngunit mariing pinabulaanan ito ng prosekutor. At teka, hindi pa rito natatapos. May balita pa na pinilit daw niyang itago ang mga paratang na iyon. Ano kaya ang totoo? Sa mga ganitong kaso, napakahalaga na malinaw ang lahat ng detalye, lalo na't isang mataas na opisyal ng isang internasyonal na korte ang involved. Pansinin mo rin na sa kabila ng mga paratang laban sa kanya, si Khan ay kilala sa kanyang mga hakbang na maghain ng arrest warrant laban sa mga leader ng Israel tulad ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at iba pang mga mataas na opisyal dahil sa kanilang pagkakasangkot sa mga krimen sa Gaza. Kaya parang may kasabay na drama sa kanyang buhay ngayon, hindi ba? Tinututukan ng mga kasong ito, ngunit ngayon, siya mismo ay kailangan ding dumaan sa investigasyon. Kung babalikan natin, ano kaya ang epekto ng lahat ng ito sa mga ongoing na kaso sa ICC at sa kredibilidad ng hukuman? At hindi lang iyon. Ang mga leader ng Israel tulad ni Netanyahu ay hindi kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC at hindi sila obligado na sumunod sa anumang desisyon mula rito. Gayun din, ang Estados Unidos na isang malaking alyado ng Israel ay nagbigay ng matinding kritisismo nang maghain si Khan ng mga arrest warrant. Ayon kay US Secretary of State Antony Blinken, hindi sila pabor sa anumang pagkakapantay-pantay na ipinapakita ni Khan sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa kabila ng lahat ng ito, ang ICC ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang na magpapakita ng mga aksyon laban sa mga lumalabag sa internasyonal na batas. Habang ang mga hukom ng ICC ay patuloy na tinatalakay kung karapat-dapat bang maghain ng arrest warrants, isang malaking tanong na naglalayong sagutin ay kung paano makakaapekto ang investigasyon kay Khan sa buong proseso ng paglilitis laban sa mga lider ng Israel at Hamas. Magiging hadlang ba ito sa mga hinaharap na hakbang ng ICC laban sa mga lumalabag sa mga karapatang pantao at internasyonal na batas? O magiging sanhi ito ng mga pagbabago sa kredibilidad at integridad ng korte mismo? Paano kaya ito magbabalik ng mga tanong ukol sa pagiging epektibo ng ICC bilang isang internasyonal na institusyon na nagpapataw ng katarungan sa mga may kapangyarihan? At sa huli, ano ang magiging epekto nito sa mga bansa na hindi pa rin kinikilala ang autoridad ng ICC, tulad ng Israel at Estados Unidos? Isang malaking usapin na patuloy na tatalakayin sa mga darating na linggo. Isang malupit naman na pag-atake muli ang isinagawa ng Israel sa mga teritoryong kontrolado ng Hezbollah sa timog na bahagi ng Beirut nitong Martes. Ang airstrikes ay sumunod matapos ipahayag ng Israeli Defense Minister Israel Katz na hindi sila papayag sa anumang ceasefire sa Lebanon hanggat hindi nila nakamit ang kanilang mga layunin sa digmaan. Habang ang usok ay umaabot mula sa mga lugar ng Beirut, ang mga pagsabog ay nagpatuloy sa kalagitnaan ng umaga na parang tila isang paalala ng matinding alitan na sumik sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon sa mga ulat, ilang airstrikes ang tumama sa 12 mga target na matatagpuan sa southern suburbs ng Beirut, mga lugar na malapit sa mga pasilidad ng Hezbollah. Bago pa ang pag-atake, nagbigay ng babala ang Israel sa mga residente ng mga target na lugar.
Bagamat wala pang naiulat na mga nasawi, karamihan sa mga residente ng southern suburbs ay lumikas na mula nang magsimula ang pambobomba noong Setyembre. At sa kabila ng mga pag-atake, ang Hezbollah naman ay patuloy na nagpapalabas ng mga rocket mula sa timog ng Litani na siyang nagsisilbing linya na hati sa Israel at Lebanon. Sa Israel, tumunog ang mga sirena ng air raid sa hilagang bahagi ng bansa. Nagpapakita ng patuloy na tensyon at banta mula sa mga rocket na ipinapadala mula sa Lebanon. Pero may good news naman, walang naitalang mga sugatan sa Israel. Ngunit teka, ano nga ba ang nagpapalala pa sa sitwasyon? Ayon sa mga ulat, nagsimula ang digmaang ito noong Oktubre ng nakaraang taon matapos ang pag-atake ng Hamas sa Israel. Kasunod nito, pinalakas ng Israel ang kanilang opensiba laban sa Hezbollah, isang paramilitar na grupo na may malakas na impluensya sa Lebanon. Sa loob ng 7 linggo ng laban, marami ng mataas na leader ng Hezbollah ang napatay, pati na ang kanilang pinuno na si Hassan Nasrallah. Nang makipagpulong si Katz sa mga miyembro ng Israeli General Staff, kanyang inihayag na hindi siya papayag sa anumang kasunduan hanggat hindi natutugunan ang layunin ng Israel ang pagdisarma ng Hezbollah at pagpapabalik sa mga residente ng Hilagang Israel sa kanilang mga tahanan. Mahirap mang paniwalaan, sinasabi ng Hezbollah na handa silang magpatuloy sa laban kahit pa tumagal pa ito ng mahabang panahon. Kaya naman, patuloy na tinutuligsa ang mga posibleng kasunduan sa ceasefire. At syempre, paano naman ang Lebanon? Patuloy nilang hinihiling ang isang ceasefire batay sa isang resolusyon ng United Nations na ipinasa noong 2006 na naglalayong gawing libre ang mga lugar sa timog ng Litani mula sa anumang armas maliban sa mga puwersa ng gobyerno ng Lebanon. Ano kaya ang magiging epekto ng hindi pagkakaroon ng ceasefire sa buhay ng mga tao sa rehiyon? Magiging matagumpay kaya ang mga pagsisikap ng bawat bansa na mapanumbalik ang kapayapaan? Alam niyo ba na ang grupong Hamas, ang teroristang organisasyon na kumakalaban sa Israel mula sa Gaza, ay inakusahan ng Estados Unidos ng pagiging kasabwat sa isang genocide laban sa mga Palestino? Paano? Ayon sa Hamas, ang desisyon ng Estados Unidos na hindi itigil ang pagpadala ng armas sa Israel ay isang malinaw na senyales ng kanilang suporta sa digmaan laban sa Gaza. Kung iisipin niyo bakit ganun na lang kalupit ang akusasyon na ito, ano naman kaya ang ibig sabihin ng genocide? Ang genocide ay isang uri ng mass killing kung saan sinasadyang pinapatay ang isang grupo ng mga tao batay sa kanilang lahi, relihiyon o etnisidad. Sa isang pahayag na inilabas kamakailan, tinuligsa ng Hamas ang mga pahayag ng Estados Unidos na nagsasabing hindi nilalabag ng Israel ang mga batas ng US kaugnay sa pagpasok ng tulong sa Gaza. Kaya ipagpapatuloy nila ang pag-export ng mga armas patungo sa Israel. Sa madaling salita, pinapalakas pa ng US ang kakayahan ng Israel na magpatuloy sa kanilang mga airstrike at operasyon sa Gaza. Ayon pa sa Hamas, ang mga pahayag ng administrasyon ni Pangulong Joe Biden na nagsasabing ang Israel ay nagsasagawa ng hakbang upang mapabuti ang kalagayang humanitaryo sa Gaza ay wala raw katotohanan. Ang Hamas ay nagsabi na ito raw ay patunay ng buong suporta ng Estados Unidos sa digmaang tinatawag nilang genocide laban sa kanilang mga kababayan. Hindi ba't nakakagulat na ganito kalupit ang mga paratang ng Hamas laban sa Estados Unidos? Sa kabila ng mga ganitong pahayag, marami sa atin ay nagtataka. Ano nga ba ang layunin ng Estados Unidos sa patuloy na pagsuporta sa Israel? Ang mga armas na ipinapadala nila, mga advanced na kagamitan tulad ng mga F-15 jets at precision-guided missiles ay tiyak na may malaking papel sa pagpatuloy ng mga operasyong militar sa Gaza. Ang mga jet na ito, halimbawa, ay kilala sa kanilang kakayahang magsagawa ng high-speed airstrikes na isa sa mga pangunahing taktika ng Israel sa labanang ito. Ngayon tanong natin, hanggang saan aabot ang tensyon sa pagitan ng Hamas, Israel at ng Estados Unidos? At paano kaya makakaapekto ang mga hakbang na ito sa kalagayan ng mga tao sa Gaza, pati na rin sa relasyon ng Estados Unidos sa iba pang mga bansa sa rehiyon? Kamakailan lang, naglabas ng matinding pahayag si Hamas
na inaakusahan ang Estados Unidos ng pagiging kasabwat sa genocide laban sa mga Palestino sa Gaza. Samantalang patuloy ang tensyon sa Gaza, nagsimula rin ang matinding digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon, isang hidwaan na mukhang walang agarang katapusan. Kaya naman, habang ang mundo ay nagmamasid sa nangyayari sa Gaza, may bagong sigalot na nangyayari sa hilaga ng Israel. Ayon sa militar ng Israel, bagamat may mga tagumpay na sa mga operasyon sa Timog Lebanon, hindi pa nila natatamo ang pangunahing layunin nila laban sa Hezbollah. Sinabi ni Lieutenant Colonel Nadav Shoshani, tagapagsalita ng Israeli Defense Forces, IDF, na bagamat maganda ang mga operasyon nila, marami pang banta ang nagmumula sa Hezbollah na kailangan nilang harapin. Ito ay isang matagal nang ipinundar ng Hezbollah at malaki ang hamon ng misyon na ito, dagdag pa niya. Bilang halimbawa ng tagumpay, ang pagkamatay ni Hassan Nasrallah, leader ng Hezbollah, sa isang airstrike sa timog ng Beirut noong Setyembre ay itinuturing na isang mabigat na hakbang ng Israel upang mapahina ang lakas ng grupo. Pero sa kabila ng tagumpay na ito, malinaw na hindi agad-agad matatapos ang banta ng Hezbollah. Isa pa, ang malaking pondo at armas mula sa Iran na patuloy na dumadaloy sa Hezbollah ay isang malaking hamon para sa Israel. Habang patuloy ang labanan, ang layunin ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ay hindi lamang ang pag-aalis ng Hamas sa Gaza, kundi pati na rin ang pagbabalik ng mga apektadong residente sa hilagang Israel. Kaya naman, sa kabila ng mga matagumpay na operasyon, may mga tanong pa rin. Kailan tatagal ang mga operasyong ito? Ano ang magiging epekto ng patuloy na digmaan sa Lebanon sa buong rehiyon, lalo na habang si Donald Trump ay naghahanda ng magmana ng isang krisis na hindi pa rin natatapos? Habang patuloy ang labanan sa Gaza at Lebanon, mukhang malabo pa ang agarang pagkakaroon ng kapayapaan sa rehiyon. Ang mga operasyong militar ng Israel laban sa Hezbollah ay nagiging isang masalimuot na laban, at sa kabila ng mga tagumpay, hindi pa rin nila natatamo ang kanilang pangunahing layunin. Ang tanong sa ngayon ay, gaano pa katagal magtatagal ang mga tensyon na ito? At ano ang magiging papel ng mga bagong leader sa Amerika tulad ni Donald Trump sa pagbabalik ng kapayapaan o sa pagpapalala pa ng mga sigalot sa gitnang silangan? Marami pa tayong dapat pagtuunan ng pansin, at tulad ng nangyari sa Gaza, hindi lang isang bansa o grupo ang apektado. Lahat tayo ay konektado sa mga pangyayaring ito, kaya't mahalaga ring marinig ang inyong mga opinyon. Ano sa tingin niyo, mga kaibigan? Magiging epektibo ba ang mga hakbang ng mga leader sa pagpapahupa ng tensyon? O baka mas lalala pa ang sitwasyon? I-share ang inyong opinyon sa comment section below.